Samahan nyo ako mag-Las Piñas. Ride out ako nito is mga 4 AM or 3:30 AM. Papunta muna ako ng Marikina dahil susunduin ko yung kasama ko na si Kobe. Ito yung panahon na may bagyo, yung walang tigil yung ulan. Nakalimutan ko yung pangalan ng bagyo na yun. Ito yung mga ilang araw na bagyo na walang tigil. Kaya ito yung mga panahon na pawala na siya. Alam ko ano to eh, Friday morning to. Ito, saktong-sakto yung topic natin na to. Dahil sa ride na to papuntang Las Piñas, grabe yung lubak. Lalo-lalo na sa service road. Talagang aayawan mo yung mga lubak na yun sa service road. Yung tipong mangingiyak ka pag nadaanan mo. Lalo-lalo na napakadilim. No? Lalo-lalo na napadaan kami sa service road na yan. Tsaka sa C5 din. Napakadilim. Tsaka napakadaming lubak. Hindi ko ba alam bakit ganyan yan C5. Laging ganyan. Laging napakalubak. Lagi naman din nilang pinapatungan pero siguro sa sobrang daming laging dumadaan na truck dyan. Kaya ganun, mabilis lang masira. Lagi naman ini-espalto na bago. Yun, ganun pa rin. Lagi pa rin nagkakaroon ng lubak. Nagkakaroon ng mga butas-butas. Kaya maraming nadidisgrasyang turista dyan eh. Kaya yung mga madalas na dumadaan dyan, ingat kayo, huwag na kayo magpatakbo ng matulin dyan. Ito mga oras na to papunta pala ako ng Marikina. Diba nga kasi susunduin ko yung kasama ko. Inulit ko lang yung sinabi ko para lang mapahaba natin yung video na to at marami tayong mapag-usapan. Diba? Duty ka ba? Trabaho ka ba? May gising ko lang. Oo. Ito nga nagpagas nga muna kami dito sa may bandang C5 paglakpas lang to ng Eastwood dahil nga wala daw siyang gas kaya nagpagas muna kami. Ako full tank na ako niyan bago ako makarating ng Marikina. Yun sa lahat ng alam or sa lahat ng dumadaan dito sa banda na to sa C5 na to paglakpas ng Eastwood alam nyo na kung napakalubak nitong daan ito. Ako napunta ako doon sa left side doon sa gitna. Hindi rin ako makapunta sa gilid dahil nga meron mabilis na truck, hindi ko kagad maliko. Kaya nag-stay ako dito. Ayan, kung mapapansin nyo yan, ayun, nakapakalubak yung oras na yan. Lalo-lalo na naka-magic lowered tayo. No? Ito ang pinakapangit kapag ka na-magic lowered ka. Lalo-lalo na kung naka 2 inches drop ka. Napakatagtag, napakasakit sa katawan. Pero maganda lang naman sa magic lowered kasi napaka-power ng motor mo. Pero yung itong mga tagtag na to, napakahirap na to. Ayan, ako makapansin nyo, nagsisignal light ako pakaliwa. Pero hindi ako makakaliwa dahil nga ang biblis ng truck. Ayan, tsaka yung mga sasakyan. Kaya hindi ko na pinilit, tinayaan ko na lang na dito na lang ako sa lane na to. Kahit malubak, tiniis-tiis ko na lang yan. At napakabagal lang kasi din yung tinatakbo ko nyan. Kasi pag pinilit kong gumilit, baka mas lalo akong madisgrasya. Kaya pinilit ko na lang na dyan na kahit dahan-dahan lang. Para hindi na rin masira yung mags or hindi masira yung mga tipos natin at ball race. Pinakamasakit pa dito lalo na kapag naka-magic lowered ka is yung bigla kang makakita ng lubak. Lalo na pag sobrang bilis ka, syempre hindi ka nahihinto dun eh. Hindi ka na pepreno. Sasabayan mo na lang siya. Baga, kukontrolin mo na lang yung manibela mo. Bahala na kung mabasag yung mags mo. Kaya yun, tamang ano na lang, tiis-pogi ka na lang talaga kapag naka-lowered ka. Kaya ako hindi na ako masyado nagpapatakbo ng matulin. Siguro hindi na nga ako makabot na 100 dahil nga naka-lowered tayo. Ay na nga lang ang maganda mong gawin is magbagal ka na lang kapag naka-lowered ka. Ayun lang naman yun maganda sa lowered Tsaka madalas na rin ako sumabit ngayon sa mga hams lalo na pag may angkas ako. Ay lalo na napunta kami dito sa West Service Road ba to? Napakagrabe yung lubak, napakalalim. Di ko alam kung bakit ganyan yung daan na to. Sobrang lubog. Baga iiwasan mo talaga. Akala mo merong mga naghuhukay na tao dahil sa lubak nila to Kaya ikaw kung nag-iisip ka mag-lowered ng motor mo or mag-magic lowered pag-isipan mo ng matindi. Kaya mo ba tanggapin yung mga lubak sa sakit ng katawan mo? O kaya mong masiraan ng motor? Yun lang naman yun Pero mas pogi talaga naka-lowered yung Honda Click 160 dahil napakapangit ng harap niya kapag nakaangat. Ewan ko, para sa akin papangitan ako sa harap niya kapag may mistake. Napakalayo kasi nung tapalodo niya dun sa cowling. Hindi ko lang bakit ganun, parang naka-enduro kasi itsura niya. Napakataas.
Pero kung ikaw ay maliit talaga, kung hindi ka abot ng 5'5 or nakatiptoe ka talaga dito sa motor na to, mas maganda mag-lowered ka o kaya yung likod na lang babaan mo para medyo may play-play pa yung harap. At pag ano ka na lang siguro, mag flat seat. Ako hindi, ayoko kasi mag flat seat na tabas pati yung sa may ano niya, shell. Kasi hindi na magkakasya yung half face helmet, kaya pinipili ko yung stock seat pa rin, tapos tinabasan ko na lang yung foam. Maganda kasi doon sa flat seat talaga, pati tabas yung shell is mababa talaga siya, bababa talaga na sobra, halos 2 inches siya tayong bababa nun, dahil nga yung stock is nakaumpa yung shell niya doon para magkasya yung half face helmet. O kasi kailangan ko yun para naglalagay ako ng helmet doon, kasi ayoko na naka JB box, ayoko na naka top box. Baga pumapangit kasi itsura parang nagiging dito forma ba, ano, dito concept. Para sa akin lang naman yun, kaya huwag kayong magalit. Nasa sa inyo pa rin naman ang decision yan, dahil motor nyo yan. Ako, ito ang gusto ko sa motor ko, yung naka-lowered, yung masakit sa katawan pero pogi. Ayun ang tatandaan nyo, kapag naka-lowered yung motor mo, napaka-pogi niyan.